Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Boss Atan Vlog. Tungkol ito sa rehabilitation ng EDSA. Kasi binabatikos ngayon ang 1.2 billion pesos na nagastos sa rehabilitation ng EDSA reblocking. Wala pang isang taon, sira na. Ang galing talaga ni Secretary Vince Dizon. Palakpakan natin. Ito, mabuti na lang nahuli kam yung kanyang pahayag nung in-interview siya ni... Sino ba ito? Kalimutan ko na yung pangalan niya. Pakinggan natin ha. How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last Thank you, us Web. a long time at hindi pong after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na naman ito? Tanong niya. Unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at itong pag-reblock natin, talagang piling-pili. Sabihin, nung una kasi ang plano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula Ross Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ang mga kababayan natin and find better technologies, find better that other countries are using already. So, yan ang pinilit natin gawin. No? Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan. At ito na yun. No? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto. Gumagamit tayo mas matibay na asfalto na ginagamit lang sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX, etc. at sa mga runway, sa mga airport. First time natin ginamit itong asphaltong ito sa ating mga Is it normal national road. I'm assuming it's more expensive than the It's a little more expensive, pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa at nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko lampas 5 billion nga, wala pang 6 billion ang gagastusin natin for the entire stretch of northbound and southbound. And how long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. 6 months later. Wala pang isang taon, wala nang ayusin, pero tagtad agad ng lupa ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong asfalto kasi ay nabakbak dahil sa ulan. 25 billion pesos pala ang After 1 year or 1.5 Kita nyo, ang galing niyang magsalita, no? Itong si Vince Dizon, pareha sila ng kanyang amo, ang Pangulo. Ang galing. Ang galing. Like, of course, alter ego siya ng Pangulo eh. Basta nagsasalita ang Pangulo, pag hindi ka makabantay, mabudol ka talaga. Maniwala ka pag hindi ka mag-isip. Ayan, klarong ebidensya. Mas matibay na asfalto, ano ba, bagong technology. It will last for 5 years. Wala pang isang taon. Wala na. Butas-butas na. Ano ngayon, Vince Dizon? Pasok. Magpaliwanag ka ngayon. Sana interviewin siya ulit ni Pinky Web. Ay nako. Wala na talaga. Yan na yung yan na yung standard ng Marcos Jr., yung Build Better More. Yan na. Malala ko yung dito sa Mindanao, yung 2 years ago na ba yun? Yung Pangil Bay Bridge, longest bridge in Mindanao. Wow. Yung travel time talagang yung mag-cross ka from Lanao del Norte, Tubod ba yun? Papunta sa you cross that Pangil Bay.
Dati-dati sasakay ka ng barge or iikot kang pa ganun, ang tagal. Ngayon, ano na lang, I think 3 minutes o 5 minutes ang pag-cross ng ganun. Ang laking tulong sa amin sa Mindanao yung Pangilby Bridge. At nung inigurasyonan yun, puntang Pangulo, inangkin na naman niya yung credit, legacy project daw niya. Kaya lang sa totoo lang, nasimulan pa yung project na yan panahon ng panahon ng Aquino administration, itinuloy ng Duterte administration, nagkataon natapos lang itong Marcos Jr. Inangkin niya naman, biglang pasikat, legacy projects, build better more. Wala pang isang buwan mula nung na-open yung asfalto sa ibabaw, bitak-bitak na, butas-butas na. Grabe. Nung bagong open, pinunta namin, wow, ang sarap magbiyahe, parang nasa ibang bansa kayo. Ang daming nagpapapicture. Kaya lang nung after 1 month, grabe yung corruption. Yung low quality yung asfalto talagang nagamit. Ngayon, ka-open, na-repair ka agad. And that is DPWH. Kaya yung Vince Dizon na yan, marunong lang yan magsalita. Nagalit, di ba? Nagalit siya nung nagbasa Davao kung ano-anong sinasabi. O ngayon, baha sa buong Luzon, kahit saan, baha, Metro Manila, La Union. Ano ngayon? Ba't hindi siya magagalit? Kasi wala siyang mapagalitang taga Duterte. Grabe. So, super galing ang DPWH secretary natin ngayon. Talagang maasahan mo 5 years hindi masisira ang reblocking. Ngayon wala pang 1 taon na sira na. Oh. Anong sagot nyo? Auntie Claire, pasok. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo og giro, so silupin lang in taon ang iyang balay. So mag-aatop na siya karon sa iyang atop nga silupin lang. So tolda lang gyud in taon ang iyang balay, ang iyang atop. Og mo na ni ang nahatag sa iya nga yero. So mag-atop na gyud siya. Kami dito asawa. Kakagya Cesar. Gawas ka nga doon na dito ka. O gawas ka anay. Karon managid sa pag-atop. Humanagid sa pag-atop. So nawala na gyud tong tani kuan lang. Silupin lang nga atop. Karon napulian na gyud sa iro nga among gihatag. Sige dinhi ka kay salamat. Salamat sa nagginabang option. Salamat kayo sa Ginoo. Na nakagbalay ko. Tungod sa mga kuan, hinabang sa mga vlogger. So pila na katuig nga silupin lang gyud in taon ang imong atop. Pila na to katuig ang silupin lang. Duha na. So duha na lang katuig. So silupin na lang gyud nagantos ka sa Nagantos kalisod. So salamat kaayo. Naninabang og
Okay, salamat po. Salamat.